Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, November 14, 2022 para po sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Pahayag, chapter 1, verses 1 to 4, and then chapter 2, verses 1 to 5. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesus Kristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesus Kristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa kulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto, ang iyong mga pagpapagal at pagtiyatiyaga. Alam kong namumuhay ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdahan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa uling linggo na ng karaniwang panahon, ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At sa susunod na linggo ay kumbaga katapusan na po ng kalendaryo, no? Pinagdiriwang at pagdiriwang sa Sunday yung Kristong Hari, at pagkatapos po niyan, susunod na linggo ay unang linggo na ng Adbyento. So tayo po ay, ang atin pong pinagninilayan ngayon ay ang huling aklat sa Biblia, yung huling bahagi. Ito po yung pahayag o Revelation sa English. Sa Tagalog po, ito ang pahayag kay Juan. So ipinahayag kay Juan yung mga pangitain. So si Juan ang pinakahuling alagad, no? Yung pinakahuli sa 12 alagad na namatay. Siya po ang sinabi rin ni Kristo na hindi siya mamamatay, no? Hanggat hindi natutupad, no, yung pangako ng Diyos. Ang pahayag kay Juan ay sinulat noong kasalukuyan na inuusig ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananalig kay Hesus Kristo bilang Panginoon. Ang tanging layunin ng sumulat ay bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ang kanyang mga mambabasa. Si Juan din po yung sumulat nito. At payuhan sila, no? Payuhan ang mga mambabasa na manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at mga pangitain na inilalahad bilang sagisag ng katotohanan. Naunawaan ito ng mga Kristiyano ng panahong iyon, unang-unang panahon pa. Subalit, sabi nga po, mananatiling hiwaga sa ibang mananampalataya. Tulad ng paksa ng isang tugtugin, ang mga paksa ng aklat na ito ay
inuulit-ulit sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. Bagamat nagkakaiba-iba ng palagay tungkol sa mga detalye na nagbibigay ng kahulugan, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. No? Lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kabilang na si Satanas, sa pamamagitan ni Kristo, at gagantimpalaan ang kanyang mga anak na tapat. So, ito pa rin po yung panawagan, no, na hanggang sa huli, tayo nawa ay maging tapat para pagdating ng Panginoon ay tayo'y makapiling na. Pag binasa niyo po itong pahayag ni Juan o yung Revelation, siyempre lagi pong sumangguni, no? Dahil nga marami dito talagang nakakatakot, no, na pangitain. Pero kailangan lang po talaga itong maunawaan gamit ang pananampalataya para hindi po tayo maguluhan, no? Hindi tayo malito. Marami sa mga tao kapag sinasabing ito end of the world na, no? Pero sadya naman kailangan natin maintindihan gamit ang pananampalataya ang kahulugan ng end of the world o pagdating ng wakas, yung apokalipsis na tinatawag. Pero muli, no, nawa mas gabayan tayo sa ating pong pagbabasa ng aklat na ito para hindi tayo lubusang maligaw at mawala o panghinaan at magduda sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang araw.